Good morning, good morning, good morning. Oh, it's a Friday time, Chairman. Yes! Araw ng Biyernes. Oh. Uy, araw din ng sahod ngayong araw na to. Kaya doon sa ating mga kaibigan, doon sa ating mga sasahod, doon sa ating mga kababayan, nasasahod, ako, ingat-ingat po kayo, ha? At marami pong, maraming mga kawatan na nagkalat. Yes! Hindi lang yan, Chairman. Oy! Meron tayong pag-uusapan Na? ginawang, hindi ko maintindihan kung binalahura itong sinasabing national heritage. Ano yan? Na pinag-iingatan, katulad na lamang ng, kung natatandaan mo, itong bitukang manok, diyan sa papuntang Bicol. Ayun. Di ba? Meron tayong ano dyan, meron tayong mga forest ano dyan, di ba? Magaganda nga sigsag. Hindi lang yung Chairman, meron pa tayong mga forest ano pa dyan, yung mga tinatawag natin mga national heritage. Pero sa totoo lamang, minsan nakikita ko rin itong, alam mo, itong Republic Act 10066. Ito yung ano ito balik ako yung, ito yung batas. Ito yung batas, Chairman, na dapat na sinusunod ng ating ng gobyerno. Yung Republic Act 10066 na pumapasok sa National Heritage. Yun kasi yun ang yun kasi, pero gano'n pa man, Chairman. Ano? Bago tayo tuluyang umere at bago tayo tuluyang mag-usap, abay, bati ka muna. Okay. Sa lahat po ng mga na mananampalataya, araw po na naman ng Biyernes na po, sakya po, ingat-ingat po kayo sa inyong pagsisimba dahil nagkalat din po dyan yung mga mandurukot tulad po yan sa ina ng laging saklodo, namamasyal din po yung mga mandurukot pagkat alam nilang maraming tao sa araw po ng Biyernes, sa araw po ng panambahan dyan po sa Nazareno. Kaya ingat-ingat po kayo, lalo po sa mga bata, nakita nyo po yan, nag-aalok ng plastic, pero ang kamay nasa loob, gumagalaw po yan, ika nga hinahanap yung pitaka. Kaya ingat-ingat po kayo. No po? At syempre, binabati rin natin, Chairman, ng magandang umaga ang ating mga boss. Yes! Dito sa Elizalde Broadcasting, especially kay Tita Mel Elizalde, kay Kuya Hil, at syempre yung umattend. Yung umattend doon sa trauma risk management na ginanap sa Laguna na dinaluan ng ating assistant from the President, Chot Velasquez. Yun. Sipin mo doon sa mga kasundaluhan. Pero pag-usapan natin yan mamaya, Chairman. Sige. Pero bago yan, babatiin ko muna ang ina ng lungsod ng Pasay na walang iba kundi si Mayor Amy Calixto Rubiano. Ang action woman ng Pasay. Nako, alam mo, napakaraming event na ginagampanan ng mayorang ito. Sana makumbida tayo para ma-live natin. Alam mo, sa totoo lamang, kaya nga ginawa natin ng action man, action woman pala. Action woman, itong mayora sapagkat simula sa umpisa hanggang sa huli. Hindi nagpapabaya doon sa kanyang mga constituent. Lalo-lalo na po doon sa mga kaganapan na nagkakaroon ng sunog. Yun, sa kalamidad. Agad-agad na binibigyan pansin ng butiing mayora yung kanyang mga constituent. Hindi lang yun, Chairman. Ano pa? Ito pong mga itong mga taga-Pasay, na merong may mga kahilingan. May mga kahilingan, lalo-lalo na sa mga mag-aaral, Chairman, abay nabibigyan kaagad ng ng FA na tinatawag na financial assistance. Kung di po ako nagkakamali, ito lang linggo na to, nagkaloob ng financial assistance ang mayora doon po sa mga biktima. Doon po sa mga biktima ng sunog. Malaki sunog na sa Pasay. Kaya malaki ang nagiging event ng ating mayora sa kanyang mga constituent. At ganoon pa man, binabati rin natin ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga staff, at ganoon din ang protocol sa pamumuno po ng kanilang hepe
na si Mr. Adrian Martinez. At ganun din ang Public Information Office ng Pasay sa pamumuno naman po ni John Marcos Tadeos ng PIO ng Pasay. At ganun pa man, siyempre, Chairman, ngayong araw ng Biyernes, may pupunta na namang event ang Butihing Mayora. So maraming salamat at magandang araw sa Pasay City at ganun din sa lahat po ng Pasay staff ng City Hall ng Pasay. Chairman. Good morning po. Maraming po salamat, Mayora. Tuloy-tuloy pagbigyan ka ng Panginoon ng kalusugan para patuloy niyo po matulungan ang inyong mga constituent na nangangailangan ng iyong gabay. Ayan po Yun po naman sa akin po, batiin ko muna at pasalamatan yung pong doktora. Yung magagaling na doktora ng Ospital ng Maynila, si Luis Suarez at si Sia Bilena. Yung pong doktor na tumingin sa akin may bahay sa kanya pong karamdaman. At talaga po namang magagaling niyo po yung mga family medicine po ng mga ospital ng Maynila sa kanila pong patuloy na pagbibigay ng kalinga doon sa mga senior citizen, lalo na po, na talaga po makikita mo naman po napakahirap, bagamat hirap sila sa dami ng tao na may karamdaman ng kanilang ginagamot, nakangiti pa rin po ito, si Luis Suarez at Sia Bilena, mga family medicine doctor po yan. Salamat po na marami sa inyong pong patuloy na pagbibigay na paggagamot sa mga mamayang Pilipino na lumalapit po dyan sa ospital ng Maynila. Ayun. Alam mo, sa totoo lamang marami sa ating mga government official na nagtatayo ng ganyan. Pero ganun pa man, Chairman, alam mo naman, nalalapit na naman ang eleksyon. Syempre, papogi, di ba? Nako, yung mga politiko. Sana naman bago yung papogi, unahin muna yung mga taong bayan. Yun, dapat. Dahil yung mga taong bayan ang siyang magluluklok doon sa inyo pong kinatatayuan at kauupuan. Kung sa Senado, di ba? Kung sa Kongreso. Yun. Maliban na lang kung talaga, Chairman, doon sa presidential election. Di ba? Parang nagkakaroon ng preparasyon. Oo, isipin mo, maraming yan. Maraming maraming pagdadaanan. Pero ang magluluklok pa rin ang taong bayan. Kaya nga sabi nga nung the late, ito ba? Tatawag ko yung the late President Noynoy Aquino. Kayo ang boss ko. Yun. Tama ba? Oo. Sila ang boss. Tayo ang boss nila. Pero minsan, sila pa rin ang nagiging boss. Okay, Chairman! Okay! Unahin naman natin. Ito po, sumagot na po ang ating Pangulo po sa kanyang pagbibira sa kanya ng dating Pangulo. Binuelta si Digong sa pasyal-pasyal. Mariing pinagbulaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinabi ni dating Pangulong Digong Rodrigo Duterte na pasyal-pasyal lang. Pasyal-pasyal lang? Kaya ginawa sa mga pagbibiyaya sa labas ng bansa. Yan po'y birada ng dating Pangulo. At ayon kay Pangulong Marcos Jr., siksik ang kanyang mga schedule kapag nasa ibang bansa dahil sa official function, gaya po sa pagharap sa mga opisyal ng gobyerno at business leaders. Where's the pasyal? Wala. Hindi pa kasi tapos yung hindi pa tapos yung pagtatransfer. Kasama rin kami. We don't make pasyal even in the place that I know where I have spent a lot of time with. Hindi ko na napupuntahan yung pong dati kong pinupuntahan. Pahayag pa ng Pangulo sa kanyang pagtatapos ng biyahe sa Germany, nakapagselyo po si Marcos Jr. lang 220 billion halaga ng pamumuhunan bago ito. 86 bilyong halaga ng pamumuhunan sa Pilipinas ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa biyahe po sa Australia noong nakaraang linggo. Batay po sa impormasyon mula po sa Department of Trade and Investment, DTI, nagbunga po ang pagbibiyahe ni Marcos Jr. sa ibang bansa ng $72.2 billion halaga ng investment sa 148%. Ginawa ni Duterte ang pagpuna si dinaluhang prayer rally para sa best friend nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Hoy, Kibuloy, sikat na sikat. Bakit? Bibigyan na ba ng jet fighter? Bibigyan na ba ng jetliner?
5-star Ha? accommodation? Ay, lako. Tapos 5-star accommodation. Baka bibigyan na siya ngayon. Oo. Ha? Oo. Hindi lang yung chairman. Yun. Ito pa. Mm. Yung 1 milyong benepisyaryo daw. Target ng DSWD sa food stamp. Oh? Oo. Dahil meron daw 1.89 billion ang iniilaang pondo. Alam mo, minsan pag ito napapag-usapan, para ako nilalagnat. Oo. Parang totoo eh, no? Oo, sa totoo lamang. Pero bago yan, chairman, Oy. nais ko munang pag-usapan itong sinasabing national heritage. Yun. Diyan sa lugar ng Bohol. Mhm. Sino kaya ang nagmekos-mekos nito? Si Eddie. Sinong Eddie? Eddie sila. Eddie ako. Ay. Ha? Sino ka? Isipin mo, sa paanan ng Bohol. Loy. Abay, meron ng isang matinding resort. Mm. Ha? Hindi lang yung chairman. Ano pa? Ha? Dalawa yan. Mm. Oo, dalawang malalaking yung isa, gamansyon. Ako. Pero sa totoo lamang, itong executive secretary ni Mayor na si Mr. Peli Tupon, na-interview sa isang network. No? Oo. At ayon po dito, alam mo, sa totoo lang, chairman, hindi naman kasi dapat lagyan mo ng resort yan dahil yan ay nasasakop ng National Heritage. At doon sa nasasakop ng National Heritage, ang pagkakaalam ko dyan, chairman, hindi mo pwedeng pakialaman yan. Hindi mo pwedeng galawan. Hindi mo pwedeng lagyan ng anumang bagay sapagkat yan po ay pinag-iingat, Nakareserba yan. di ba? At pine-preserve, kumbaga. Di ba? Kung di ako nagkakamali, tama ba? Oo. Pine-preserve yan. Ganon yan eh. Para panatiling maganda. Sabi nga ni Mr. Peli Tepon, ito sabi niya, kahapon lang namin nalaman na may temporary closure yung DNR. Hindi mo pa alam. Anak lang. Ano ba yan? Kasi walang binigay sa amin ng furnished copy ng closure order, so hindi namin talaga alam na meron na palang temporary closure order. Taga saan ba yan yung phone na yan? Di ba taga Bohol yan? Yan yung executive secretary ni Mayor. Oo. Mayor ng ano? Ikaw ay napapanot na. Hindi mo pa alam. Ito pa isa nito. Ito meron tong Ito, chairman, Ano? Aminin mo nyo man sa akin o hindi, ito ay may kinalaman sa sabuatan. Sigurado yan. May sabuatan ito. At kasama dito ang Department of Environment of National Resources. Yon, DNR. Number 1 yan. Kung di po ako nagkakamali. At sino ang nagbigay ng permit para magawa yan? Pero ang pinagtatakang ko lang, chairman, kung kailan nagawa na at nabuo na at may swimming pool na at na mekos-mekos na at saka ito lumitaw ng ganito. Di ba? Bakit kaya? Ang pinagtatakan ko, bakit hindi nalaman agad, di ba? Bakit hindi nalaman agad na meron na palang resort doon sa paanan na nagngangalan Captain's Peak? Di ba? Isipin mo, tignan mo yung resort, Mr. Peli Tupon. Kung nakikinig ka man o nanonood ka sa amin, dito sa aming programang Alerto Balita at Sulyap, abay kung ako sa iyo, tibagin mo na yan. Di ba? Ang tanong, magkano? Nasa likod. Di ba? Magkano? Magkano ang binigay sa iyo? Magkano si Mayor? Magkano si Governor? Magkano sa DNR? Hindi ba? Lilitaw ito tinatawag na bugok na sistema. Bakit? Isipin mo yung isang napakaganda. Ito tinatawag, ito sinasabi ko. Ito may katotohanan to, Sergio. Ito ang kayamanan ng Bohol.
Tama? Oo, dahil yan talagang... Ito ang kayamanan ng Bohol dahil binayayaan sila ng isang napakagandang lugar para puntahan ng mga turista na galing sa iba't ibang bansa. Yun. Ito ang pinakamagandang sistema. Ha? Ngayon, dahil nga merong mga bugok na sistema ng pag-iisip, eto na. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon ng Captain's Peak. Ha? Nagkaroon ng Sagbayan Peak. Yung sa Sagbayan Peak, makikita mo, gamansyon yung bahay. Di ba? Ang tanong ano to? Binili ba to? Binili ba? Binayaran ba? Magkano? Yun. At magkano ang sabuatan? Di ba? May sabuatan eh. Sigurado yan. Pero ang pinaka-the best niyan, para malaman natin kung sino-sino yan, dapat yan imbestigahan ng Senado. Dapat. Diba? Senado. Isama ninyo na si Peli Tipon. Ha? Dapat yan iharap si Mayor. Bakit nilabag niya yung Republic Act 10066? Ha? Na pumapaloob sa National Heritage. Marami. Maraming nasasangkot dyan sa paglalagay na yan. Bakit kamo? Ha? Batiin ko muna si Teodora Villato. Nanonood siya ngayon, Chairman. Sige. Ha? Yan yung yan yung tinatawag na kayamanan. Kayamanan ng mga taga-Bohol. Hindi pa ako nagkakamali. Diyan pa yung mga marmol. Hindi, yung mga batong marmol. Di ba? Alam ko, meron pa dyan. At marami rin magagandang beach dyan. Marami magagandang mga falls. Sa Pangaw. Mga ilog. May mga underwater, ano diba? pa yan? Hindi lang pagbabarahura. 'Di ba? O baka naman sinasabay na yan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Di ba sinasabi ko, 'di ba? 'Di ba sinasabi ko? Baka naman yung ginagawa nyong mekos-mekos may nangyayaring kakaiba. Eto na. Eto na. 'Di ba? Doon natin ilagay yung isip ng mga tao para hindi tayo mapansin. Ha? O gawin mo na yung swimming pool diyan. Gawin mo na yung mansion mo diyan. Ha? Akin tong lugar na to, wag mong pakialaman. Akin tong lugar na to, wag mong pakialaman. Ha? Ganyan yan eh. Kaya nga nagkakaroon ng sabuatan. Ang tanong, yan ba'y binili? Yung bang lugar na yan, na Captain's Peak na yan, binili? Binili tingnan natin pag ikaw nagkaroon baka naman si Captain's Peak baka naman ito kapangalang na ng captain. Pero ano to? 'Di ba? Merong ganun eh. Saka lang kapag tataka kapatid. Kung kailang gawa na at saka ika nga pinaganda na, saka lang na saka na bulgar saka na yan. Dapat bago pa lang yan nagkakaroon ng ika nga ng pagtatayo, dapat na bulgar na kagad yan para hindi lang yung Chairman. Di ba? Eto pa, Chairman. Bago sila magtayo dyan, dadaan sa munisipyo yan. Di ba? Lahat yan dadaan. Dadaan yan sa sangguniang panlalawigan. Dadaan yan sa LGU. Dadaan sa engineering. Di ba? Dadaan sa permit. Dadaan sa kung ano, mekos-mekos. 100 dito, 100 dahil pera? Ang sakit ng ulo ko sa inyo. Ha? Sayang pa naman yung damit ko. Ha? Isang bansa, isang Pilipinas, tsaka isang sabuatan. Di ba ang ganda nung ano? Ang ganda pala ng t-shirt mo, ha? Ang ganda ng t-shirt ko? Isang bansa, isang Pilipinas. Di ba? Hindi naman yata eh. Sistema rito, isang bayad, isang tayo. Yun. Di ba? Maraming nilabag sa pagpapatayo ng resort sa paanan ng Chocolate Hills. Hindi lamang ang Department of Environment and Natural Resources Chairman. Ha? Dapat imbestigahan kundi pati ang mga local government. Dapat. Na nagbigay ng permit para maitayo ito. At malaki ang pananagutan ng DNR at ng LGU. Ito ay lantarang pagsira sa isang protected area na diniklara ng United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization o UNESCO. Mhm. Oh. Kaya lang. Ngayon, kailangan ipasara na to. Hindi lang ipasara, Chairman. Tabunan na kaya yan. Oh. Bumalik sa dati. 'Di ba? Kaya nga maraming alam mo, ang daming sakit eh. Pag pumunta ka rito sa Rizal Park, meron dito photo bomber. Oh. Hindi na rin natanggal. Bakit kaya? Oh. Ano nangyari? Tahimik na. Oh, wala na. 'Di ba? Kasi si Eddie, namahagi. Di ba? Ha? Oh. Hanggang sa kinamatayan, yung ika nga, nagbulgar niyang photo bomber na yan. Oh. Tapos, pagpunta mo ng Rodriguez Rizal, ang dami. Ha? Pagpunta mo ng Rodriguez Rizal, may problema rin, Sergio. Yun. Bakit? Pagmasdan nyo yung bundok, nakalbo na. Kalbo na, pinapatag pa. Ginagawa subdivision. Kaya naman, yung Marikina River, ang laki ng tubig pag nagbabaha. Di ba? Kapag hindi na ipasara, eto Chairman ha? Yun. At naipatigil ang operasyon ng resort, maaaring bawiin ng UNESCO ang pagdeklara nito na protected area. Abay, mali. Wag naman. Sayang. Di ba? Kasi ang alam ko, kapag national heritage, ang local government unit, merong bayad yata yan eh. Di ba? Di ba, Sir Chot? Binabayaran yan. Preserve kasi yan. Ano yan eh, protected area eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang bagay sa loob niyan. Kasi iniingatan hindi ka pwedeng maglagay ng anumang building diyan. Hindi ka pwede ng anumang resort ng kabugukan mo, kapitan. Ha? Hindi mo pwedeng lagyan ng kung ano-anong mekos-mekos na gusto mong mangyari. Maliban, ito. Maliban kung meron diyan si tinatawag na may tawag dito eh. Ha? Ano tawag? Hunyangong bato. Hindi ka kaya bayong-bayong ang binaba dyan? Maliban, kung meron nasa likod na ito ng hunyangong bato. Sino kaya yan? Di ba? Kasi tignan mo, Chairman. Buo na. Meron ng cottage. Meron ng swimming pool. At may tinatayo pa. Yun. Di ba? Kung yan nakapagtayo ng dalawang lugar. Hanggat hindi na ipapasara yan. Dadagdag pa yan. Hindi ko natin yan tatantanan. Kaya ngayon pa lang, mayor ng Sagbayan, Bohol. At itong si executive, ano yata ito eh? Alacutive yata ito eh. Alacutive secretary, na si Peli Tupon, abay gawan nyo na ng sistema yan. Kung kinakailangan yung patibag yan, patibag nyo na yan. Di ba? Ang problema, Chairman, baka hindi na naman, baka ito, mag-iba na naman ng istorya at mabigyan tayo ng panibagong sistema na maglalabas ng panibagong eka nga ng pag-uusapan para mapagtakpan itong sinasabing ito na Captain's Peak at saka Sagbayan Peak Resort. Kaya lagi kong titignan, Chairman, lagi kong susubaybayan, lagi nating aalamin. Aalamin kung ano talaga nangyayari diyan. Hindi kaya matulad dyan sa photo bomber? Parang gano'n eh. Di ba? Pumunta ka dito. Luneta. Diba? Luneta. Makikita mo, hindi si Rizal, makikita mo yung building na malaki. Dapat si Rizal doon din ilipat sa pinakatugtog. Ewan ko, diba? Ano nangyari? Kasi makikita mo, di ba, kung titignan mo, di ba, buong-buo na, may slide pa. Diba? Nagkukulay asul ang swimming pool. Diba?
tinatayo pa lang sana, alam ko yan, tinatayo, alam na nila yan eh. Di Kalokohan na pwedeng hindi nila alam yan, Chairman. Oo. Alam nila yan. Tinatayo pa lang yan, ha? Tinatayo pa lang yan, alam na nangyayari dyan. Oh. Hindi pa nabubuo ang sinasabing Captain Pick na yan na nasa Bohol. Ha? Alam na nila yan. Huwag nyo na ako pinaglolo ko, mga bugok. Pasensya na kayo, ako si Boy Bugok eh. Hindi kayo bulok. Diba? Oh. Eto pa, Chairman. Ano? Kahiya-hiya ang bansa kapag nangyari ito. Totoo yan. Kapag binawi, kapag binawi, abay kahiya-hiya talaga tayo rito sa sistemang ito. Sampal sa ating bansa. Sirang-sira ang bansa sa paningin ng mga turista. Dayuhan dahil sa pagkakagahama ng mga taong nagtayo ng resort. Totoo yan. Kahiya-hiya talaga, Chairman. Sinisira nyo ang ganda ng bigay ng kalikasan. Kasi yan, diba? Di po nilikha ng tao yan. Hindi pa ba kayo satisfied na meron ang Pilipinas ng ganyang kagandang chocolate hills? Di ba? Na mismo mga kapwa natin Pilipino, ika ngayon, nagagalak, tutuwa, ika ngayon, napakaganda. Hindi ba kayo natutuwa na kayo ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng kagandang lugar? Di ba? Tapos tatayuan mo ng resort? Yung Chocolate Hills nagkaroon ng nips? Baka magkaroon pa ng yan, mga diba? Baka magkaroon ng malls dyan. Kaya nga eh. Eto pa, Chairman. Ano? Noong 1997, Oh? inisyu ni dating Pangulong President Fidel B. Ramos Yun. ang presidential decree. Pakinggan mo, Mr. Pelito Pod! Oh. Bugok! Sige. Ha? Oh. Ano sabi ng President? Number 1037, Chairman, na nagdedeklara sa Chocolate Hills sa mga bayan ng Carmen, Bilar, Batuan, Sagbayan, Sierra Bullones at Valencia na mga natural na monumento ay isiniguro ang protection para sa mga ito. Isipin mo. Ang laki ng nasasakupan. Protektado, no? Diba? Kasi ang dami niyan eh. Ang ganda ng tignan, no? Diba? Ang laki na nasasakupan ng PD number 1037 para maprotektahan ang lugar na yan. Nandiyan yung Carmen, Bilar, Batuan, Sagbayan na tinayuan ng Captain Pick, nandiyan, Sierra Bullones, at Valencia. Maliwanag sa Presidential Decree 1037 na poprotektahan ang Chocolate Hills sa mga nabanggit na bayan at walang sino man ang papayagang sumira. Pakinggan mo, Mayor! Hoy! Gising! Walang papayagang sumira sa mga ito. Protektado ng kautusan, kaya mananagot ang mga naggagawa ng katampalasanan sa mga itinuturing na national na monument. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Yun! Bayong-bayong. Sigurado yan. Bayong-bayong. Bago kayo pagpatuloy yung usapin, kasi merong report si Chairman. Chairman, report ka muna. Ito, report ko bago naman po. Bago natin ibalik yung pag-uusap dyan. Okay, ito yung job scam. Naku, naghahanap ng job scam na ito eh. Ayon po sa DOLE, nagbabala po ito sa panibagong scam sa mag-alok ng trabaho sa social media. Alam mo kasi social media talagang mariing nagbabala ang Department of Labor and Employment, DOLE, sa mga naghahanap ng trabaho na isa pong namang modus o scam. Tinukoy ng DOLE ang mga peking social media posts para po sa oportunidad at sa trabaho at mga peking interview sa mga nasabing po sa social media. Hinihikayat ng mga biktima na maglagak ng security deposit at bayad sa HMO o Health Maintenance Organization para po sa progreso ng kanyang aplikasyon sa trabaho.
Gumagawa rin po ng mga sangkot sa modus ng peking kontrata gamit ang logo ng mga bangko para gawing kapani-paniwala ang pinakikita nilang dokumento. Mahigpit pong paalala ng DOLE na maiging suriing mabuti ang bawat post, verifikahin ang proseso ng pag-hire at huwag magpadala ng pera kung saan maging mapagbantay at matalino para maiwasan maging biktima ng panloloko. Marami ito talaga nangyayari ganyan. Sabi ni Ma'am Grace, Oy! napakaganda po dyan sa Bohol. Oy! Kaya dapat lang pong pagkaingatan po talaga. Kaso nga, Ma'am Grace, merong nga mga bugok. Kapag nung pumunta nga kami ng aking may bahay dyan sa Panglao dyan sa may Bohol. At meron kami napuntahan dyan na isang maliit na butas pero may hagdanang pababa. Ang ganda ng loob. At yung pong pinuntahan namin yan, yung pong yung Chocolate Hills. And then yung pong malalaking yung mga alagang hayop nakita namin dyan. Pero ngayon sinisira na ng mga yung may hilig na magkaroon ng bayong-bayong na pera. At nagkaroon ng hayop. Hayop talaga. Nagkaroon ng hayop. Eto pa, Chairman. Oy! Ibabalik ko lang po Ibabalik ko lang yung pinag-uusapan namin ni Chairman tungkol dito sa ginagawa ng mga gahaman na to. Eto pa, Chairman. Ano? Isang resort. Oy! Ang itinayo sa paanan ng 2 Chocolate Hills sa bayan ng Sagbayan. Nilagyan ng cottages at malaking swimming pool. May bahagi pa ng Chocolate Hills na tila inuka. Nakita mo? Kumbaga, kung pag sinabing inuka, ibig sabihin yan na binawasan na yun. Nilagyan nila ng hukay. Anytime, pwede yung bumigay. Diba? Pagka mali ang pagkakagalaw. Diba? Sabi ni Ma'am Grace. Sabi ni Ma'am Grace. Hello, good morning. Inagdanan daw ko po, Sir Dens. Diba? Inuka pa, Chairman. Yun. Hinuka yung Chocolate Hills na tila para bang mailagay yung mga slides at iba pang pang-akit sa mga turista. Ito matindi. Ano? Ito matindi, Chairman. Ano? Baka hindi mo to matanggap. Sinimulan pala Ano? Sinimulan pala itong pagtatayo nito, itong Captain's Peak nito noong 2020. Kasagsagan ng yan. Ito kasi sinasabi na sinamantala. Sinamantala. Sikreto dahil walang maglalabas na tao. Sinamantala. Kasi ang alam ko 2020, pandemic. Kasagsagan ng pandemic yan eh. Diba? Nakakuha umano ito ng permit sa local government, nagpatuloy na maipatayo kahit nasa kasagsagan ng COVID-19. At matapos nitong nakarang taon, binuksan umainot sa publiko noong Agosto 2023. Isipin mo? 3 taon. Sinamantala talaga. Diba? Ilayupak talaga. Inom lang ako ng tubig, Mayor. Ina-high blood ako sa iyo, Mayor. Tama na rin ako. Hello, Grace. Kamusta na? Isipin mo, 3 taon. Hindi mo alam? At bakit ka pumirma? At nagbigay ng permiso? Naging mayor ka pa. Diba? Tama ang sinabi mo, kapatid. Dapat Senado ang dapat talagang malungkat dyan sa mga pangyayari. At dapat itong si Mayor, isama na si Peli Tupon at ang DNR, isama nyo na at yung nagbigay ng permit, isama na sa Senado para maimbestigahan kung bakit nabigyan ng permiso. At ayon sa report, Chairman, inendorso pa raw ng Protected Area Management Board o PAMB noong 2022 at 2023 ang development ng Captain's Peak Resort. Ibig sabihin,
sa halip na pagbawalan ng pagtatayo, ay pinarangalan pa. Binigyan pang parangal, ha? Ha? Magkano kayang endorso nito? Eddie na naman. Ha? Malaki yan. Dapat talaga yung ano, alam mo, pinaka-the best, pinakamaganda nito, Chairman, Ano? magpatawag ang Senate Committee. Sigurado Ang yan. Senate President para ito'y mabigyan ng eka nga ng tamang aral. Baka na naman alam mo, gusto kong malaman yung nasa likod dito kung sino may pagmamay-ari talaga nito eh. Oo, gusto kong malaman eh. Para malaman na, Chairman. Oo. Isipin mo. Ha? Inendorso pa. Ha? Hindi lang yung Chairman. Oh. Pinagparangalan pa ang resort. Sino kaya mga dumalo dyan sa nung opening niyan? Yung mga bugok. Lalo kaya sila mayor? Lalo kaya mga governor? Di ba? Kaya aminin nyo man sa akin o hindi, aminin nyo man sa akin o hindi, meron ditong mekos-mekos. Sigurado yan. At meron ditong sabwatan. Ang tanong, magkano? Hindi natin mabilang Diba? sa dami. Pero hanggat hindi natatanggal to, ha? Yung t-shirt ko, isang bansa. Isang Pilipinas. bansa. No? Chairman, ha? Sayang, Sir J. De La Fuente ng Damit ko. isang bansa, isang Pilipinas. Sayang, di ako nagkaroon na yan. Bigyan nyo ako, susuot ko rin muli dito sa Elizalde Broadcasting habang kami nag-uulat. T-shirt ko. Oh, Maganda. ang ganda. Diba? Huwag lang yung sirain, ha? Huwag nyo sirain ang dignidad. Ano nakalagay? Isang bansa, isang Pilipinas. Ayun. Isang buhol, isang sira. Sinira nyo? Ha? Oh, ano masasabi mo ngayon dyan, Chairman? Oh. Pinarangalan pa. Oh. Oh. Masakit. Binibigyan ng parangal, ika ngayon gumagawa ng kabutihan. Oh. Bibigyan mo ng parangal na sumira ng ika ngayon magandang bagay para sa hindi lang sa mamayan ng Bohol, kundi sa buong bansa. Oh. At sa buong mundo na kinikilala yan pong Chocolate Hills. At sana ay mabigyan kaagad-agad ng aksyon ng Senado ang sistemang ito. Bago man lang ito, baka ito kasi, baka bandang uli nito, sir, humaba pa eh. Baka magaya lang yun sa wala. Di ba? Hindi, baka baka mag-extend pa, Chairman. Oo. Di ba? Oh, sasabihin ng isa, ilagyan mo doon ng building. Sa kabila naman, lagyan mo ng, eka nga kasi, meron tayong mga turistang darating. Lagyan mo ng lagyan mo ng hotel. Oo. Di ba? 5-star hotel. O, isama mo na si Kibuloy. Sa jet plane. Ha? Oh. Isama mo na. Ngayon, siyempre, mag-aano pa. Oh. Pero sana wag na pong matuloy. Diba? Wag po sanang matuloy. Napakarami pong problema. Napakarami na pong problema ang pinagdadaanan ng bansang ito. Karagdagan pa itong mga bugok na to. Diba? Okay, Chairman. Okay, ito. Punta naman po tayo sa droga. Akalain mo ito'y nanunungkulan na to bilang isang konsihal. Pero bakit nahuhok sa droga? Ha? Biro mo, konsihal ka na. Nanumpa ka na gagawin mo ang lahat ng kabutihan para siya yung mga constituent bilang isang konsihal. Ito, arestado ang isang municipal councilor at kasama nito ng kumagat sa bypass operation ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, at makakuha ng 6.8 million na halaga ng shabu sa Quezon City. Ito ay nangyari noong Miyerkules ng gabi. Pinangunahan ng PDEA National Capital Region Office ang operasyon na magresulta sa pagkakadakip kina Norhan Haron Ampuan, 31 anyos, isang municipal councilor na Maguing, Lanao del Sur, at Halini Haron Mama, 30, nadakip ang dalawa alas 8:45 ng gabi sa kahabaan ng Doña Arroces Avenue, Barangay Palisan, Quezon City. Nakakuha sa dalawa ang 1 kilong shabu
na nakalagay sa plastic sa sale, nagkakalaga po ng 6.8 million. Kakasuhan ng dalawa sa paglabag ng Section 5 relation to Section 26 Article 11 ng RA 9165. Kita nyo naman po, nanunungkulan po ito sa pamahalaan. Nanunungkulan pa yan, ha? Oo. Oh? Nanunungkulan sa pamahalaan yan. Sa LGU. Oo. Ha? Ayun, kita nyo. Bugok din. Oo. Di ba? Antabayanan mo, Chairman. Oo. Sa Marso 18. Oo. Yung pong pag-iimbestiga ng mga nanalo sa loto. Oh, naku. Antabayanan. Antabayanan po ng inyong lingkod dyan na si Fernan Hota. Ha? Oy. Kasi gustong-gusto kong malinawan ni Senador Rapi Tulfo. Ha? Ng ating ni Senador Tulfo. Oh. Regarding dyan sa mga nanalo na yan. Isipin mo isang tao ang nanalo ng 20 beses. Yon? Himala. Binola kaya saan yan? Sa kusina. Niluto. Ha? Hindi kaya niluto. Alam mo, ito si Robles. Oh. Itong general manager, Robles, ay laging dumidepensa. Oo, laging dumidepensa to. Ha? Sipin mo, isang tao, 20 beses kaya tatama. nga sabi ni Senadora Marcos, di ba? Hindi kaya kamag-anak mo ito at doon binobola sa kusina ninyo to. Diba? Ay, yaman lang biro mo. 20 beses na nanalo. Sa tao? Oo. Dapat yun talaga maimbestigahan. Abay, kung may ganyan ka, bigyan mo ako agimat. Alam mo yung lalabas sa numero. Oo, baka may agimat ka naman. Ako alam mo, sa totoo. Sige, pag-usapan natin yan sa susunod. Sa Marso 18. Magkakaroon na merong Senate hearing. Nandoon na naman ang ninyong lingkod. Manonood na naman ako. Sana maisama na ito yung sa Chocolate Hills, mabuksan. Isama na rin itong Chocolate Hills. Ha? Isama nyo na rin. Ay, isama na natin si Kibuloy. Isama nyo na rin si Kibuloy. Ay, wala lang. Tumakbo na yata Tumakbo na ba? Oo. Parang pagkaalam ko parang naulinigan ko tumakbo na yata sa Davao. Namundok na yata ang ating pumagaling na pastor ng Kingdom of Jesus Christ ba? No? Sayang ang mga magandang ginawa ng pastor na yan na nasira dahil po sa mga yung mga nagsampa ng kasong pang-abuso. Kaya po, tingnan po natin yan pong yung pong naganap na okay. Mamaya balikan po natin yung larawan na yung naganap na isang seminar na po. At siyempre, Chairman. Sige, tuloy. Oy, ano na ba kay Marso? March, oo. Marso na. Oo, March. So nalalapit na tayo doon sa 15. Ibig sabihin nalalapit na tayo doon sa mekos-mekos na eleksyon. Ay, naku. Mainit na naman eleksyon na yan. Ang COMELEC daw, gagamit daw ng mall voting sa 2025. Dalawa ang ibig sabihin ng COMELEC Ha? COMELEC, kumulekta. Diba? Sa Tagalog, kumulekta. Yung akita nanonood. Yung akita nanonood. Nanonood siya ngayon. Salamat sa panonood. Please. At syempre, Chairman. Oy. Siguro sa araw po ng Lunes, malalaman na ninyo yung pong aking sinasabing mga trabahador dyan sa lugar ng Tagaytay. Ay, pasyalan natin. Dyan po sa lugar ng Twin Lake. Yung mga trabahador dyan, mukhang meron din mga bugok na tao dyan. Mga bugok na kontratista na hindi nagpapasahod ng 8 linggo na. Oy, kawawa ng 8 pamilya linggo, niyan. di 2 buwan. Tama ba? Oo. Abay, malalaman ko rin kung anong pangalan. Kung anong pangalan ng construction na yan. Construction na yan. At ayon pa doon sa aking nakalap na report, Chairman, yung opisina daw po na di umano ng mga kontratistang ito,
dyan sa lugar ng Tap. Dito lang. Nasa Burgundy Place. Mm. Ang opisina. Ha? Nako, kung ako sa inyo, ayusin nyo na yan, di ba? Oy. Nag-try tayong tawagan, Andole. no? At may nakausap tayo. Gagawa daw sila ng sistema para makasahod ang mga tao. Oo. Ha? Abay, tignan natin. Di ba? Tignan natin, Chairman. Gawin nyo na solusyon. Oo. Ha? At syempre, Oy. ha? Binabati ko at kinokongratulate ko yung ating assistant from the President na si Mr. Chot Velasquez. Oh. Ha? Especially siya yung pinakahari ng technical room. Yung aming pong assistant from the President. At aming director sa programang ito ng Elizalde Broadcasting at sa lahat po ng programa, no, ng Elizalde Broadcasting, dahil isa po siya sa naging naging speaker at naging guest of honor doon po sa ginanap na trauma risk management ng 202 Infantry Battalion. Oo. At kasama rin po niya si Brigadier General Cirilo Balaoro Jr. Okay. Sipin mo, Brig General. Diba, nakakaano naman na kumbaga sa Ito kapatid, regarding to sa mga sulirin ng mga sundalo. Doon sa ating mga sandataang sundalo na nga napapalaban, di ba? Napapalaban, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng trauma, nagkakaroon ng kasi minsan, di ba? Hindi mo alam, bigla kang pasasabugan, di ba? Yun yung minsan na nagiging dahilan, di ba? Nagiging dahilan nagkakaroon ng mas matinding karamdaman at nagiging dahilan siya pala yung siya pala yung Troop of Unified Soldier under Brigadier General Cirilo C. Balaoro Jr., Philippine Army, Commander of 202 Unifier Brigade, 2nd Infantry, Jungle Fighter, Chairman. Oy, Jungle Fighter, Division. Matindi yan. Yun yung pinuntahan ni Sir Chot. So ibig sabihin, nakita mo, Brigadier General. Ibig sabihin magagaling yan. Ang Scout Ranger ganun din yan. Jungle Fighter din ang Scout Ranger. Diba? Pero kadalasan kasi, kaya alam mo, masarap din pag-usapan, no? Masarap din pag-usapan, Chairman, yung ating mga sundalo na nagbubuwis buhay. Yun. Laban dito sa mga rebelding NPA at saka rebelding mga kalaban, di ba? Syempre, minsan hindi po natin namamalay magkakaroon ng enkwentro, di ba? Kaka-enkwentro minsan na gumagamit ng mga pampasabog, di ba? Mga explosive. Minsan nagkakaroon ng trauma yung ating mga sundalo tungkol diyan, no? So binibigyan sila ng kaalaman kung ano ang dapat mong gawin, Chairman. Kung ano ang dapat mong gawin kung sakaling dumaan doon sa punto na ikaw ay nagkaroon ng trauma. No? So kinokongratulate namin yung aming pong assistant from the President na si Sir Chot Velasquez regarding po doon sa ginanap na trauma risk management sa pamumuno po, no? Sa pamumuno po ni Brigadier General Cirilo C. Balaoro Jr., Philippine Army at Commander ng 22nd Unified Brigade at 2nd Infantry Jungle Fighter Division. Saludo kami sa inyo, sir. Sir, thank you. At siyempre, si Colonel Rino Buda. Yun. Sila rin yung naging ayun, si Lieutenant Colonel Rino L. Guda, GSC INF Philippine Army Brigade Training, NCO Staff Sergeant Joseph Deyog, Infantry Philippine Army participants from 18th Infantry Battalion,
1st Infantry Battalion at Task Force Ugnay Battalion. Ayun. Lahat po ng mga kasandalohan, no po. At patuloy kayo nga maging matatag. At siyempre, hindi lang yung chairman. Itong taon din na ito, yung ating po mga gagraduate sa PNPA, PMA, marami. Diba? PNPA, PNPA, marami nga pala ngayon mga kapulisan. No? Gagraduate. No? Kasi pag lumabas ka dyan, automatic ano ka na? Second lieutenant, ka na. first lieutenant. Diba? Pag-uusapan natin. At hindi ko rin titigilan itong si Chocolate Hills na nagkaroon ng NIPS. Akala ko si Kubuloy na naman. Ha? Hindi pa kasi paano nga naman? Magpa-good vibes muna nga tayo. Okay. Magpa-good vibes muna tayo. Sige. Sino naman kasing dadalo sa Senado na hindi mo ko pinapadala ng jetliner? 5 minuto na lang pala. Ganda pala talaga ng t-shirt ko. Okay. Sir Jay, ba't siya nagkaroon ako? Hindi ako nagkaroon ng ano. Isang bansa, isang Pilipinas. Pilipinas. Pagka muli sa inyong dalawa pala. Paano si Sir Chot? Dalawa. Sir Jay, dalawa kami rito. Sir Jay, dalawang t-shirt kay doon sa aming assistant from the president. Para lagi namin suot ito. Dahil pinagmamalaki namin yan. Diba? Isang buhol, isang sira. Ito talaga si Mayor. Mayor! Ako. Ano ba pinaggagawa mo, Mayor? Oy. Kasabwat mo dito yung permit at saka si DNR. Oy. At saka yung LGU. Okay, mag-report muna kaya ako. Okay. Sige. Ito. Hiyabol mo. Meron pa rin 5 minuto. Kapit to ko. Muling binanatan ni dating Pangulo Digong Duterte si Presidente Bongbong Marcos. Ang bagong birada ni Digong kay Bongbong ay tungkol po sa charter change. Kaya raw gustong baguhin ni Bongbong ang saligang batas ay dahil ayaw nitong bumaba sa pwesto dahil tulad ng kanyang diktador na ama, Ferdinand Marcos Sr. Napakarami pong maanghang na salita ang binitawan ni Digong laban kay Bongbong habang huli ay nasa official trips sa Germany at Czech Republic. Nung una, sinabihan ni Digong si Bongbong na bangag adik na presidente at nasa watchlist ng PIDEA. Wala pang reaksyon si BBM sa panibagong banat ni Digong. Dapat magbitiw na po sa kabinete si Vice President Sara Duterte. Bakit po? Ito'y dahil po panay ang sama niya sa mga anti-Bongbong rally. Mantakin mo, miyembro ka ng kabinete, tapos kasama ka sa mga nananawagang ibaksak si Pangulong Marcos Jr. Kung saan ito aking pakinabangan kapag nawala sa pwesto ang Pangulo, kagaguhan na ito. Dito lang po sa rally ng mga loyalista ni Pastor Apollo Cabuloy. Abuloy. Cabuloy. Ano ba? Kibuloy. Sa Loton, Manila. Kibuloy. Kibuloy lang nga po. Ba't Abuloy? Mahilig po kasi sa Abuloy. Okay. No? Sa Loton, Manila, sumama sa kanila si BP Sara. Si Kibuloy ay wanted sa Senado at House Representative dahil po sa hindi pagsipot sa mga investigasyon hinggil po sa iba't ibang reklamo tulad po ng rape, human trafficking, fraud, paglabag sa franchise ng kanyang network, Sunshine Media Network International. Wanted din po si Kibuloy sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika dahil din po sa mga reklamong rape, human trafficking, fraud at dollar smuggling. Nabunyag din po ang pinakamarang niyang pamumuhay ni Kibuloy sa North America. Meron rin pala itong mga sa North America, no? Sama ka na sa buhol. Kaya anumang ingay ni BP Sara sa pagtatanggol kay Kibuloy, ganoon naman po itong tahimik sa issue ng West Philippine Sea, kung saan kinangkam ng China ang bahura sa loob po ng teritoryo ng Pilipinas at tinaharas ng mga barko ng mga gobyerno sa West Philippine Sea. Bilang Vice Presidente, dapat mag-issue si Sara ng statement ng pagsuporta kay BBM laban po sa mga pananakop at pagbubuli sa mga mangis ng Pilipino at mga barko ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Kaso nga lang po,
tahimik, Sige. at hindi Ha? po kumikibo si VP Pag-uusapan Sara. natin yan, Chairman. Oo, sige. Sa araw ng Lunes. Mm. Yan pong sistema sa West Philippine Sea. Oy. Ha? Sige. Hindi na pa si kakaiba yan eh. Yung sabi ni Xi Jinping Oy. na pinaghahanda na raw yung kanyang mga troops para daw dun sa pag daw hindi magkasundo sa tensyon sa West Philippine Sea. Oh. Pinaghahanda daw niya. Antabayanan po natin yan, Chairman. Oy, Meron tayong sige. 2 minuto. Okay. Okay, paalam. Okay. Shoutout muna po to sa Barangay 369, Zone 37, kay Chairman Manolito Calyanta, at po mga kagawad, lalo po si Kagawad Ramon Marciliana, secretary, ang kanyang sekretarya na si dating sekretary si Nicole Conco, at ang pong treasurer si Malu Malyari Conco, yung pong kagawad na dati na si Abad, Ricky Abad. Asan ka na, Ricky Abad? Okay sa lahat po ng mga namamahala dyan po sa Barangay 369, God bless at maging maganda at maayos ang inyong ikangay pagmi-meeting para ikangay sa kabubuti ng inyong pong nasasakupan. Ayun, at syempre, maraming salamat po doon sa mga sumubaybay at nanood po ngayong araw ng Biyernes, si Fernan Hota at Des Tunel! ang inyo pong nakasama. At syempre doon sa aming mga taga-subaybay, i-like nyo po kami, i-follow nyo kami, i-share nyo kami, at subscribe nyo kami at pakipindot ang Notification bell para lagi po kayong updated sa aming pong mga programa, especially sa aming pong mga programa dito sa Elizalde Broadcasting, at antabayanan po ninyo ang susunod na programa dito po sa Elizalde Broadcasting. Ako po si Fernando, ang inyong nakasama, at si Des Tunel na Sulyap. na nagsasabing God bless.